At ayan mga ka-crypto, meron po tayong isang napakainit at seryosong pangyayari sa derivatives market na XRP na talagang ikinagulat ng marami. Sa loob lamang po ng 24 hours, isang malaking kaganapan ang naganap na nagpapakita kung gaano kabilis magbago ang ihip ng hangin kapag ang mga leverage positions ay naging sobrang crowded. Ayon po sa pinakabagong ulat na ibinahagi ng crypto analyst dito na si Madam Diana, ayan, or si Invest with D, ay ang kanyang ulat po dito ay isang dambuhalang liquidation event ang tumama sa mga traders na umaasang tataas ang presyo. Yan, hindi po ito biro mga kakripto. Ayon po sa data, umabot po sa halos 95% ng kabuuang XRP long positions ang tuluyang naglaho o na-wipe out. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga numerong ito, kung bakit ito nangyari at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat ng walang halong komplikadong technical jargons. Kaya titignan natin ang buong kwento sa likod ng $3.76 million na nawala sa loob lamang ng isang araw at kung paano pinatatakbo ng mga dambuhala ang market. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit umabot sa 95% ang long liquidations kay XRP. Sa lumabas po na datos mula sa liquidation tracker dito. Ayan. Malinaw na ipinapakita na ang kabuuang liquidation para kay XRP ay umabot po sa humigit kumulang $3.98 million sa loob lamang ng nakaraang 24 hours. Kung hahatiin natin ang numerong ito, makikita natin ang isang napakatinding imbalance. Halos $3.77 million ang nanggaling sa mga long positions na kumakatawan po sa 94.53% ng lahat ng na-liquidate. Sa kabilang banda, ang mga short positions ay nakapagtala lamang ng tinatayang $217,686 o katumbas po yan ng 5.47%. Sa aking opinion, kung susuriin natin ang pangyayaring ito, malinaw na napakaraming traders ang naglagay ng overconfidence sa panig ng mga bulls. Nag-antay po sila ng pagtaas pero sinalubong sila ng biglang pag-revert ng presyo. Para sa akin, ang ganitong klaseng insidente ay patunay na ang paggamit ng masyadong mataas na leverage sa gitna ng volatility ay parang pag-akyat sa alambre ng walang safety net. Kapag ang presyo ay gumalaw pabaliktad kahit sa maliit na porsyento lamang, otomatikong isinasara ng mga exchange ang iyong position. Ang tinatawag po nating liquidation cascade ay nagsisimula kapag ang sunod-sunod na forced selling ay dumadagdag po sa downward pressure ng market. Hindi ito dahil sa masama ang intensyon ng mga traders, kundi dahil masyadong marami ang gumagamit ng hiniram na pondo o borrowed funds sa parehong direksyon. Kaya sa tingin ko, ang ganitong kaganapan ay isang paalala dito sa crypto, kung saan ang emosyon po ng pagiging overly bullish ay madalas na pinarurusahan ng market kapag hindi po binabantayan ang risk management. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng data tungkol po sa market positioning? Ayon po sa mga statistics na nakalap, si XRP ay nakaranas po ng price volatility na lumampas po sa 3.3% sa loob lamang ng isang araw. May kabuang 918 na mga traders sa buong mundo ang naapektuhan at na-liquidate. Inuri ng tracker ang kaganapang ito bilang mostly long liquidations, na nagpapakita kung gaano kabigat ang pagkakalagay ng mga tao sa bullish side bago tuluyang bumaliktad ang takbo ng market. Para sa akin, ang ganitong klase ng market positioning ay madalas mangyari kapag may mga bagong balita o hype sa community na nagtutulak sa mga tao na mag-long agad ng walang sapat na pag-iingat. Ang pinakamalaking single liquidation na umabot sa 391,000
$139 ay nagpapakita na hindi lamang maliliit na retail traders ang tinamaan. Maging ang mga may malalaking pondo ay nakuhang mahuli sa maling direksyon. Ang aktibidad na ito ay naganap ng mas mataas kaysa sa nakaraang 7 araw na average na nagpapatunay na ang bilis ng paggalaw ay lumampas sa karaniwang kondisyon ng pag-trade. Sa aking pananaw, ang mga ganitong uri ng kaganapan ay nagsisilbing natural na tagapaglinis o cleanse ng market. Bagamat masakit ito sa mga nadali, tinatanggal nito ang labis na speculative leverage na nagpapasikip sa galaw ng presyo. Kapag natanggal na ang labis na leverage, nagiging mas malinis at mas malusog ang derivatives market sa mga susunod na araw. Ngayon ay paano po tinanggap ng community ang malaking pagbagsak na ito? Matapos pong kumalat ang balita, agad na nagpahayag ng kani-kanilang reaksyon ang mga members ng crypto community. Ibinahagi po ni Diana sa kanyang post na kasalukuyang dito po sa kasalukuyang takbo ang mga bears o ang mga nag-aabang ng pagbagsak ang kasalukuyang may hawak ng kalamangan sa market. Gayunpaman ay hindi lahat ay nagulat o nakita ito bilang isang pambihirang pangyayari. Sa aking opinyon, makikita natin sa mga reaksyon ng mga tao na may iba't ibang pananaw kung bakit ito nangyari. Halimbawa ay meron po tayong isang commenter na nagngangalang Rui Ferreira. Yan, si Rui Ferreira, ayan. At siya ay nagbayag na para sa kanya ay wala itong pinagkaiba sa mga nakaraang buwan na para bang paulit-ulit lang ang kwento at ginagamit lamang na dahilan ang mga issue tulad ng Clarity Act. Sa aking palagay, natural lamang na magkaroon po ng iba't ibang opinyon ang mga tao tuwing may ganitong klase ng pagbagsak. May mga naniniwala na ito ay manipulasyon, habang ang iba naman ay itinuturo ito sa simpleng over-leveraging. Ngunit kung titignan natin ang malaking litrato na ibinahagi sa datos ni Diana, ang pangunahing leksyon dito ay napakalinaw. Ang leverage trading ay hindi para sa lahat, lalo na sa isang asset na may mataas na volatility tulad ng XRP. Ang mga bulls ay sumalo ng halos lahat ng pagkalugi at ito ay dapat magsilbing gabay sa ating lahat na maging mas maingat sa pagpili kung kailan tayo gagamit ng leverage sa ating mga posisyon. At ayan sa kabuuan, ang pagkawala ng 95% ng XRP long positions sa loob lamang ng 24 hours ay isang mahalagang aral tungkol po sa panganib at oportunidad sa market. Ang ulat na ito mula kay Diana ay nagpapakita kung gaano man karami ang iyong paniniwala sa isang asset. Ang market ay may sarili pong paraan ng pagwawasto o correction kapag ang mga tao ay sabay-sabay na pumasok sa isang direksyon gamit ang hiniram na kapital. Ang mga pangyayaring tulad nito ay patuloy na magpapasiklab ng usapan sa buong community. Habang ang iba ay patuloy na nagtuturo ng dahilan, ang pinakamahalaga para sa atin bilang mga taong nag-aabang sa galaw ng presyo ay ang manatiling alerto. Huwag po tayong magpadala sa sobrang emosyon at laging unahin ang pag-iingat sa ating mga pondo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.